Welcome to Donmar TV News Channel. Kinalma ng Presidential Security Group ang publiko hinggil naman sa pambang nahawaan o baka mahawaan ng COVID-19 si Pangulong Rodrigo Duterte. Di kasunod ng pagpositibo sa virus ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, kasama ang kanyang asawang si Attorney Mans Carpio at mga anak. Ayon kay PSG Commander Colonel Randolph Cabangbang, hindi kinakailangan may isolate ang Pangulong Duterte dahil hindi naman nagkita o nagkasama ang magama nitong nakalipas na mga araw bago na kumpirmang nagpositibo ang presidential daughter. Una nang inihayag ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio na nakaranas siya ng mild symptoms ng COVID-19. Tiniyak naman ni Senate President Tito Soto na hindi maapektuhan ang trabaho ng Senado kahit 12 senador ang tatakbo sa 2022. Ayon kay Soto, sa February 6 pa naman ang umpisa ng kampanya. Sa ngayon, sina Senator Panfilo Lacson at Senator Manny Pacquiao ang kakandidato nga sa pagkapangulo. Tatlo naman ang naghain ng COC para kumandidato bilang Vice Presidente. Ang nabibilangan ho ni SP Soto, Senator Bongo at Senator Francis Kiko Pangilinan. 6 naman ang sasailalim sa re-election na kanabibilangan naman ni Senator Mig Subiri, Senator Richard Gordon, Senator Joel Villanueva, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Risa Hontiveros, and si Senator Laila de Lima. Si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na last term na sa Senado ay kakandidato naman bilang kinatawan ng Batangas. Handang harapin ni dating Senador at Presidential Candidate Bongbong Marcos kung sino man ang kanyang magiging katunggali sa 2022 elections. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Marcos, hindi niya maintindihan kung bakit sila lang ni VP Leni Robredo ang pinagsasabong gayong marami naman ang kumakandidato sa pagkapangulo. Ayon kay Marcos, mahalaga na pag-usapan ng plataforma ng bawat kandidato sa pagkapangulo dahil mabigat ang krisis dulot naman ng pandemya. Sabi naman ni Marcos, mahalaga na mailatag ng bawat kandidato ang magiging solusyon sa pandemya, pagbangon ng ekonomiya at matulungan naman na mabigyan muli ng hanap buhay ang maraming Pilipino. Aminado naman ang kampo ni VP Leni Robredo na nabigla sila sa mga tirada sa kanila ni Manila Mayor Isko Moreno laban sa kanilang presidential candidate. Ayon kay Atty. Barry Gutierrez, tagapagsalita ni VP Leni, hindi nga niya isinapubliko ni VP Leni ang detalye ng kanilang unity talks bilang respeto sa mga kalaban niya sa pagpapangulo. Mukhaan niyang iniinsulto naman ni Yorme si VP Leni dahil sinabi nitong tumakbo lamang ang kalawang pangulo sa pagkapresidente para lamang labanan o para sa laban ni si dating Senador Bongbong Marcos. Sinabi pa naman ni Yorme na tumakbo si Robredo bilang independent candidate sa halip na nasa ilalim ng Liberal Party. Pero sabi naman ni Atty. Gutierrez, magre-reflect niya kay Moreno ang kanyang mga sinabi sa sarili niya sa halip na kay VP Leni. Ito ang nakakagulat. Para ngayon sa mundo ng social media, ang di umani balitang hindi man diretsyang pinangalanan pero tila sa post na naging video blog ng dating senador si Bongbong Marcos ang alkalde ng Manila na si Manila City Mayor Isko Moreno sa naging pahayag nito kay Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa naging controversial issue na kinakaharap ngayon ng Manila patungkol sa mga millennials na tila pumila sa gitna ng baha sa kalsada, mapabakunahan lamang ang kanilang pamilya. Pakiwari nga na marami sa ating mga kababayan ay tinamaan si Manila City Mayor Isko Moreno sa naging video blog ng dating senador na si Bongbong Marcos dahil binatikos mismo ng mabuting senador at isa sa pride ng Ilocos ang mga hindi mabubuting ginagawa ng ilang mga alkalde at tila government officials na pinababayaan ng kanilang mga constituents na lumusong sa baha, mabakunahan lamang ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ano nga daw ba ang ginagawa ng bawat alkalde ng bawat munisipyo, particular na sa Metro Manila kung saan ay tila maging ang mga tao sa kanilang nasasakupan ay pinababayaan ng nanunungkulan. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutan i-click ang subscribe and notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, nakahanap na nga daw ng kanyang katapat ang alkalde ng Manila na si Manila City Mayor Isko Moreno sa naging diretsahang pahayag ng dating senador na si Bongbong Marcos patungkol sa di umano'y viral issue na pinag-uusapan patungkol sa Manila kung saan ay halos hindi mahulugan ng karayom ang mga taong nakapit
nakapila sa baha para lamang mabakunahan nila ang kanilang pamilya. Sa kanya naging video vlog at tila sa pool nga si Manila City Mayor Isko Moreno sa naging pahayag ng dating senador si Bongbong Marcos matapos nga itong sitahin ang mga ilang alkalde ng government officials sa Metro Manila na siyang tila pinababayaan at ang mga kababayan nating nakapila na halos walang social distancing at walang kakabog-kabog na lumusong sa baha na kahit lagana pa ang sakit na leptospirosis sa Metro Manila. Ayon nga sa naging official statement ng dating senador si Bongbong Marcos, ba't di mo naayos ito? Sinasabi mo public servant ka, ba't di mo naayos ito? We as public servants should do better. As a people, we should demand more of our public servants. It is also the right of every citizen that do demand of its leadership to do better in the services that government brings to the people. And sa katunayan ay hindi naman daw nag-react marami sa ating mga kababayan, particular na nga ang mga netizens sa taga Metro Manila kung inaayos lamang daw ng ilang mga alkalde sa lungsod ang kanilang trabaho at hindi napapabayaan ang publiko. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Yan Isko, pakinggan mo si Serbo." Ayon naman kay Elvera Alba Sigli, "Wow, asa na inyong mga milyon na vaccine? Are you hoarding it? And afterwards, you will ask for payment for that vaccine?" Hay nako. Ayon naman kay Angela Quintana, "Brona, nasa sistema ng lokal na pamahalaan ang may problema dyan. Dapat kasi kailangan muna magpabook o magpalista at bawat nagpapalista bigyan nila ng batch number at anong oras ba sila dapat mapunta sa lugar ng sa ganun, hindi ganyan ang pagkakagulo-gulo." Ayon naman kay Fred Spins, "Pasok Isko Moreno, magkasakit po mga tao, Mayor, wala na sa ayos Yorme." Ayon naman kay Ashraf bin Hepli Alep, "Matutong maghintay at si City Mayor, pakidamihan mo vaccination site. Marami po mga gusali pwedeng lalagyan ng vaccination center sa iba't ibang lugar na City Maynila." Ayon naman kay Dyron Ray, "Kumusta Yorme, windang-windang ka na, ayusin." And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ilang mga taga Metro Manila, maging ang ilang mga taga nasasakupan ng Manila City Mayor Isko Moreno ay tila bigo na nga sila at disappointed na sa naging performance ng Manila City Mayor Isko Moreno dahil sa di umano'y pabayaan ng nilang mga kababayan nito sa Manila ay pinababayaan ng gitna ng baha at hindi man lang ito naayos ng tamang pagbabakuna. Ayon pa sa isang taga Metro Manila kung saan ay walang pagdadalang isip na kanyang sinampalang katotohanan ng Manila City Mayor Isko Moreno, and that netizens posted, "Totoo naman kasi na lumalaki na ang ulo nitong si Yorme to the point na nilamon na siya ng kayabangan niya. I'm totally agree to what former Senator Bongbong said. Isko is the top official on his municipality and he knew that there is heavy rain in the metro and he still did nothing to prevent those people begging for vaccine. Manila is a multi-billion city, schools and buildings are always present to this kind of scenario pero nakatingga lang at nakatanga nga si Isko sa kamera ng media. Bakit hindi ginamit ang mga school to be vaccination center? Marunong ba talaga tong si Yorme o puro papugi lang?" Tapos sasabihin pa niya after Press Duterte Sona, wala daw dapat pakialam sa nangyayari sa Manila. Magising ka nga Isko, masyado kang asing ambisyoso. Ilang taon ka palang mayor ng Maynila, puro ka na pakikipag-away. We know na gaya ka rin ng ibang politiko, ambisyoso pagdating sa kapangyarihan, and you are aiming the highest post kasi kahit ilang taon ka palang sa alkalde. Kawawang Maynila, ilang taon lang pinadama ng pagbabago ni Isko, tapos iiwan din after nang dahil sa pagiging presko. Buti nga nakatikim ng isa kay Bongbong tong batang Maynila, nakahanap ka din ng katapat niya. Masayang kasing maangas, kala mo naman kung sinong may papatunayan na. FYI, kung hindi pa naman alam na lagana pa rin ang suhol sa 19168 Mall mula sa mga bilyonaryong Chinese businessman at ang opisyal mo na rin pilit na inaangkin ang pagpapaganda ng Manila Bay. Excuse you, the DENR and Press Duterte insist the project not you, not the people around you. Pwe, ambisyoso. And sa naging pahayag na ito ng isang netizen sa mundo ng social media na tila sumasang-ayon sa naging pahayag ng dating senador si Bongbong Marcos patungkol sa di umano'y kapabayaan ng ilang mga public officials at government employee na tila hinahayaan na pinababayaan ang kanilang mga kababayan na lumusong sa baha at pumila ng mapaghaba-haba na walang social distancing, mabakunahan lang ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Tila hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na gumagana ang di umano'y kapalpakan ni Mayor Isko Moreno dahil sa kanyang samot-saring pamumukol ng issue sa kasalukuyang gobyerno. Dahil nga dito ay hanggang ngayon ay patuloy na pinapaulanan ng samot-saring pambabatiko sa maraming netizens online, maging ang maraming sa suporta ng dating senador si Bongbong Marcos, ang Manila City
Mayor na si Isko Moreno dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng mga kababayan nito na taga Maynila. Banat nga na marami sa ating mga kababayan ay sa mga nangyari nga na ito ay isa lamang sa mga pruweba na dapat talagang hindi maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa Manila City Mayor Isko Moreno kasi nga hindi nga di mo niya kayang i-manage ng tama ang kanyang lungsod na sobrang maliit na bayan. Ano pa kaya daw kung buong Pilipinas na kanyang i-manage ay baka naman daw babayaan na lamang yan sa bayan ng Pilipino na mamatay sa gutom at mamatay sa hirap. Kaya naman payo nga na marami sa ating mga kababayan ay huwag na lamang daw talagang ituloy ang kanyang planong pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2020 national election kasi nga mag-aaksaya lamang daw di mo siya ng kanyang pagod, pera at panahon kasi hindi naman daw talaga siya mananalo kasi nga ay alam na di mo ng marami sa ating mga kababayan kung anong klaseng pagkataong meron itong si Manila City Mayor Isko Moreno. At dagdag pa di mo nila ay complete na di mo ng kanyang listahan sa mga politikong kanilang sosuportahan at hindi daw di mo kasali dito ang Manila City Mayor Isko Moreno at ayon pa di mo sa kanila ay ang dapat na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay dapat yung may matapang, masipag, matalino at totoo at tunay ang kanilang pagmamahal sa ating mahal na bayan at yun daw di mo walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte naman bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election.